a state of emergency tonight. Ang topic natin ngayong umaga is resting on the goodness of God even in the midst of storm, kahit may difficulty pa, kahit may pandemic pa. Pinaalala ho muli kanina, ipinakita ho muli dito sa prayer, yun hong atin pong theme. Experiencing plenty in 2020. That's the declaration of God that He will do to HTBC even before 2020. So, ibig sabihin ho niyan, God already knows there will become a pandemic. There will have plenty of storm. But God declared it to those who will be faithful to Him. You will experience plenty in 2020. So, you could rest in the goodness of God in difficult times. So, yung topic natin na yan, goodness of God in difficult times, ay atin po yung tiningnan doon sa Psalms chapter 23. And from our past lessons, from chapter 23 of Psalms, starting verse 1 to 5, diyan ay ipinakita sa atin ni David kung bakit God is worthy of our trust, especially in difficult times. Si David ho ay nagsabi sa atin na in spite of difficult times, sabi diyan, I shall not want. Sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So in difficult times, the I, yung I ho dyan ang gusto ko na makita natin, sa ngayon, yung I muna. Pwede mong ilagay dyan ang sarili mong pangalan. The Lord is my shepherd. So kung ang pangalan mo ay Marvin, Marvin shall not want. Kung ang pangalan mo ngayon ay Vesey, the Lord is my shepherd, Vesey shall not want. Ngayon, bakit the I shall not want? The me, the you shall not want. Ang sagot ho, nandoon sa verse 1, because you make the Lord your shepherd. And once you will make the Lord your shepherd, you shall not want in difficult times. Isn't God worthy of our praises and thanksgiving? Palakpakan nyo naman si Lord sa kanyang kabutihan sa atin. Okay. Ibig sabihin yan, if this I needs, kasi ang sabi niyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. So if that I, if that you, if that me needs rest, ano ang sabi ho dyan ng verse 2? Verse 2, He will make me lie down in green pasture. Yan o yan. Napakabuti ni Lord. If the sheep, if you, if me need rest, the Lord will make me lie down in green pasture. Ito pa ho. If the eye needs refreshment, ano ang sabi? He will lead me beside still waters. If the eye needs restoration, the shepherd could restore us spiritually, physically, relationally, socially, financially, everything that pertains to us as man, God could restore it. Ito pa ho, if the sheep needs guidance, ano ang sabi ng Bible? He leads me in the paths of righteousness. Oh, praise God. Pag kailangan mo ng guidance ng Diyos, ang ituturo sa iyo lagi ng Panginoon ay ang wastong pamumuhay na nakakalugod sa Kanya. Ito pa ho. If the sheep needs protection, ano ang sabi ng Bible? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So if the sheep needs protection, He will be with us. He promises us that He will be with the sheep in difficult times. So what else could a sheep need if Jesus is His shepherd? At yung nakaraan nating tiningnan, alam niyo ba, nakakatawa ho yun. Kasi sabi diyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ngayon, nakakatuwa kasi parang pag tiningnan mo yun, hindi against si Lord na ang sheep ay mag-feast. Tingnan yun. You prepare a table before me. There is feasting. Actually, sa Bible, ang daming feast. Feast of, ganito, ganyan. Lalo na sa Old Testament, ang dami hong ganyan. So, ilagay yun natin yan sa ating kalagayan.
You prepare a table before me in the midst of my problems, in the midst of my difficulties. Pag sinabi, you prepare a table before me, ang sheep na nasa labas, na ayaw sumunod kay Lord, yung mga tao na ayaw kumilala kay Lord, maaring sila ay nagugutom. Maaring sila ay kukulangin. Pero yung sheep na sumunod kay Lord, tingnan niyo yung katabi ninyo. Di ba nagtatabaan? That's how God supply the need of the sheep. At ngayon pupunta tayo sa last verse ng Psalms, chapter 23. Ang sabi dyan, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of his life. Yan po ang naging conclusion ni David sa Psalms 23. Ang sabi niya, surely. Ang ibig sabihin niyan, tiyak. May word tayo na titingnan dyan, yung word na surely at saka yung follow. Yung follow kasi dyan, iyan ay nanggaling doon sa isang salita na ang ibig sabihin, it's just like the enemy chasing you. Na hanggat hindi ka naabutan ng enemy, ay hindi siya titigil. So ibig sabihin niyan, hanggat hindi ka aabutan ng goodness, ng mercy and God, hindi titigil ang Diyos sa pag-abot sa iyo. Kaya ang sabi, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung goodness na binabanggit ho dyan sa Bible, ang ibig sabihin niyan, they are good things. They are pleasant things. They are agreeable, favorable, and they are excellent things from God. Pero mayroon tayong titingnan ng mabuti ho dyan. Bakit assured na assured si David that goodness and mercy shall follow him? Bakit mayroon siyang ganong klaseng assurance? Nandoon sa verse 1 ang sagot, because he make the Lord his shepherd. And we could apply that kind of belief that David has. That surely goodness and mercy will follow you. You who listens now. You who hear the word of God now. It will follow you all the days of your life. Pero mayroon hong greatest goodness na gusto ko na makita natin sa verse na yan. Salamat ho, ang ating mga needs ay namimit. Pero ang gusto ko na makita ho natin dyan, ayun pong at the end, I will dwell in the house of the Lord forever. And for me, next to salvation, that's the greatest goodness that a sheep, that we as believers of Christ can experience in making Jesus as the shepherd, as the Savior, and Lord of our life. Ang Diyos natin may inihanda doon sa langit na ating patutunguhan. And with God prepares, He prepares the best for His loved ones. Ibig sabihin nun yan, pag pumunta ho tayo doon, maaring hindi pa yan kasi hindi naman tayo nagmamadali. Ang maaasahan natin doon, best place, best weather, best situation. Wala na ho doong gulo. Wala nang COVID ho doon. Hindi ho ba kayo na-excite? Meron pa ho tayong isang verse na titingnan na related ho dyan sa Psalms 23 verse 6. Yung Psalms 27 verse 13. Sabi niyan, tingnan nyo, I am confident. Di ba kagaya rin yun yung word na surely? I am confident that I will see the goodness of God. Kung ako ay nasa church lang, hindi ho yan ang sinasabi dyan. Kung ako ay magpipray lang, kung susundin ko ang 10 utos lang, no, hindi yan ang sinasabi dyan. Kung ako ay magpapakabait lang, yes, those things could help. Pero hindi ho yun talaga ang pinaka-main reason kung bakit magkakaroon ka ng confidence that goodness of God will follow you. Ang isang tao, magkakaroon lamang ito ng confidence that goodness, that he will experience the goodness of God while he is living here on earth. Once, like David, we will make Jesus the Lord as the shepherd of our life. You could not have that kind of confidence kung hindi ho si Jesus ang Savior, ang shepherd, at Panginoon ho ng ating buhay. Kung ang tiwala mo hanggang ngayon ay ang kayamanan mo,
Kung ang tiwala mo hanggang ngayon ay ang reputation mo, kung ang tiwala mo hanggang sa ngayon ay kung ano ang mga bagay na mayroon ka, it's a poor confidence. Lalo na ho sa ngayon. Magkakaroon ka lamang ng confidence that surely goodness will follow you. Magkakaroon ka lamang ng confidence that goodness you will experience while you are here in the land of the living if, ulitin ko ho, Jesus Christ is the Lord and Savior of our lives. Nang ibig sabihin lamang ho niyan, hindi ka na believe sa sarili mo. Hindi na sariling decision mo ang nasusunod. Nagdedesisyon ka ngayon na ang buhay mo ay ilagak mo na, ipagkakatiwala mo na sa kamay ng maawain at mahabaging Diyos. Pag ginawa mo yan, doon ka lamang magkakaroon ng confidence that surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life in spite of COVID-19. Yes, in spite of problems and difficulties. Because the greatest thing that you have, that you could ever have, is the one who controls every situation of your life, and not just of your life, but every situation of the whole creation. At dito tayo magsisimula. Kung gusto mo na maranasan ang kabutihan, ang biyaya ng Diyos, kilalanin mo sa Jesus bilang shepherd, ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Sundan mo ang maikling panalangin na ito at ariin mo ito bilang yung personal na panalangin sa Diyos. Mahalaga ang pananampalataya mo. I could lead you to a prayer, pero yung pananampalataya, ikaw ang gagawa niyan. Father, in Jesus' name, I repent of my sins. I repent of my unfaithfulness. Every wrongdoings that I have done against you and against people, I ask for forgiveness from you. Right now, I accept you as Lord, Savior, and to become the shepherd of my life. Thank you for your goodness that I could experience from now on. In Jesus' name, amen. Amen. So babalikan ko yung nakasulat sa verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. But why is it that some experience this? May mali ba sa verse na yan? May mali ba sa sinabi ni David, sa pronouncement ni David patungkol ho dyan? At sa ilan naman, kung nararanasan man ito, ay bakit bahagya lamang in spite of the fact that we know that God can do more. Kung di mo pagganap na nararanasan ang kabutihan ng Diyos, lalo na ngayong nakakaranas tayo ng tinatawag na difficulty, then listen to this message right now. Reasons why we don't experience God's goodness. Okay, ang number one ho dyan, na reason kung bakit hindi natin naranasan yung goodness ng Diyos is this. May wrong connotation tayo about the goodness of God. We misunderstood the goodness of God. Mayroon akong ipapakita sa inyo na picture. Kung hindi nyo kilala ang tao na yan, malamang ho, sasabihin ninyo, napakamalas niya. Imagine mo, isinilang siya na walang paa, walang kamay. Dependent. Magiging dependent yan sa iba. Magiging pabigat yan sa iba. Walang ma-accomplish ang tao na yan. So maaring mag-isip tayo na napakamalas niya. Pansinin ninyo kung paano ginagamit ng karaniwang tao yung salitang mabuti. Kung di ka natuloy, ikaw dapat ay sasakay sa eroplano, sa isang eroplano. Pero hindi ka natuloy. Ngayon, dahil hindi ka natuloy, nabalitaan mo, bumagsak yung eroplano na yon. Ano ang sasabihin mo? Salamat at napakabuti ng Diyos sa akin. Ngayon,
Kung na-diagnose ka na may cancer at ikaw ay gumaling, sasabihin mo ngayon, God is so good to me. Pag natanggap ka sa ina-applyan mong trabaho, maaari ang sasabihin, God is so good to me. O di kaya, pag matutuloy na ngayon ang plano niyong pagpapakasal kahit na meron ng pandemic, malamang sasabihin mo, God is really so good to me. And to say that God is good because of those situations na sinabi ko is right. But is that the main reason kung bakit we're saying God is good? Because He does and show good things unto us? Ang mabuting sitwasyon lang ba nating nararanasan ang dahilan kaya natin nasasabi na ang Diyos ay mabuti? Now, let me go to my point about the goodness of God. Why so many people misunderstood the goodness of God? Kung hindi mo kilala ho yung tao na yung kanina, yun po ay si Nick. Paano ba i-pronounce yan? Vujicic. Yan po ay si Nick Vujicic. Yung kanina na ipinakita ko sa inyo na kung hindi nyo kilala, malamang sasabihin ninyo na napakamalas. But did you not know that this man now is a world-renowned Christian motivator? He is an international motivational speaker. Kung hindi pa ho kayo nakarating ng iba't ibang bansa, ang tao na yan ho, ilang beses na nagpalipat-lipat ng ibang bansa. Katunayan, ang tao na yan, nakarating na ho yan sa Pilipinas. Ang tao na yan, minsan ay naging New York Times best-selling author. Yan din po ay naging coach. Isa rin ho niyang entrepreneur. Businessman, walang kamay. Alam niyo ba na baka talunin ka pa niyan sa pagtatype? Kung hindi ka pa nakasakay ng jet ski, ang tao na yan nakasakay na ng jet ski. So how can we say na ang tao na yan noon, kung hindi pa ho natin nakikita kung ano ang kanyang, kung ano magiging siya, ay masasabi natin na napakamalas. In reality ho, nung hindi pa niya kilala ang shepherd, si Jesus, minsan, nagplano ho yan na mag-suicide. But praise be to God, dahil sinusundan ang tao na yan ang goodness of God. Sumusunod sa kanya yung biyaya ng Diyos, kaya naunawaan niya na siya ho pala ay hindi aksidente. Plinano pala talaga ng Diyos na maging ganun siya para ipakita sa sanlibutan kahit ang isang tao na walang kamay o walang paa ay maaring gamitin ng Diyos para maging paa at maging kamay niya. Ngayon, alam niyo, meron pa siyang sinabi na yung kagaya daw niya, na meron pong mga disabilities at saka mga deformities. Ang tingin ho niya, anak ho yan ng Diyos. Hindi second class ang tingin ho niya sa mga may deformities. Para sa kanya, kung paano tinitingnan ng Diyos yung isang tao na kumpleto. Praise God in heavens. May kamayan, may paa. Hindi ba kayo natutuwa dyan? Kung medyo na-deform ang iyong mukha, pagdating mo doon sa langit, hindi na yan deformed. Kung may kinulang, may natapyas dyan sa ilong na yan, pagdating doon, glory of God ang makikita ho dyan. Kaya ano ang sabi ho niya? Disabilities and deformities are also children of God. They are not a curse, but an opportunity. At ito pa ho ang sabi niya, God does not make a mistake. Hindi nagkamali ang Diyos nung isinilang siya na walang kamay at walang paa. Bakit ho? Para sa Kanya, walang mistake ang Diyos. Pero maraming miracle na magagawa ang Diyos. At siya ay isa sa nakaranas ng miracle na yan at hindi lang siya. Sabi pa niya, tayo din. Nagkakaroon na ba tayo ng understanding about what really is the goodness of God, kung ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng goodness of God? Ang goodness of God, hindi lang yun kasi nakatanggap ka ng mga mabubuting bagay, nakarinig ka ng mga mabubuting bagay. Hindi lang yun kasi ang nakikita mo sa kapaligiran mo ay pawang mabubuting bagay. Bagamat there are times that God will allow you to experience it. Pero hindi ganun talaga ang mas malalim na ibig sabihin that God is good.
Kasi ang goodness of God, ito po ay nakabatay sa kung sino siya, hindi lang sa kung ano ang magagawa niya. Tingnan natin yung nakasulat sa Psalms 119, verse 68. Si God ang binabanggit yan. Yung you na yan ang binabanggit doon sa the Lord. So the Lord is good. Tingnan yung word, do good only. The Lord is good and do good only. In every situation, He will do good in the night, He will do good in the morning. He will do good nung walang COVID virus, and He will at the same time, He will do good kahit na may COVID. He will do good kahit nung wala kang sakit at karamdaman, and still He will do good kahit na sa banig ka ng karamdaman. Kasi nature niya yan eh. Nature yun ng Diyos. Ito po, ipapakita ko po ito sa inyo. Meron pa po akong sasabihin sa inyo about this. Kung ang anak mo ba ay na-aksidente at na-paralyze at Kristiyano ka, nawala na ba ang pagkamabuti ng Diyos? Ito po, halimbawa, may ka-churchmate ka na diagnose ng cancer. Bagamat ang Diyos ay nagpapagaling, pero mayroon niloob ng Diyos na mamatay sa cancer, does it make the goodness of God of no effect? Kung iniwan ka ng asawa mo, kung bumagsak ka sa examination, does it make God no good to you? No. Hindi po. Meron pa tayong isang verse na titingnan para maintindihan nating mabuti yung goodness of God. Ecclesiastes chapter 8, verse 12. Bagamat ang binabanggit dyan ay mga tao, pero pwede kasi nating i-apply yan sa situation. Okay. Though sinner does evil 100 times, and his days are prolonged, yet I know, yan yung gusto ko na makita natin, yet I know that it will be well with those who fear God, who fear before Him. I-apply natin yan sa situation. Kahit na yung mga nararanasan mo pa na hindi maganda ay tumagal. Kahit yung mga problema mo na hindi pa nga nasusolusyonan ngayon ay madagdagan pa. Kahit hindi ka pa nakaahon nung nakaraang bagyo at dinaanan ka na namang muli ngayong bagyo, ng panibagong bagyo, ang sabi yun, yet I surely know that it will be well with those who fear God, who fear before Him. Kung maalala ho ninyo, ang mga tao na ginamit ng Diyos para magpakita ng ganap na kabutihan niya, ayun yung mga tao na nakaranas ng greater test. Kasi po, the greater the test that you experience, the greater that you could have a testimony about the goodness of God. Kaya may mga sitwasyon na inaalaw ng Diyos sa ating buhay na para sa ating testing difficulty, para maipakita ho niya that through His help in you, of course, aaminin ho natin sa ating mga sarili, I could never do this, Lord, without you. Kailangang maging maliwanag ho yun sa atin. Dahil ang strength natin para makapag-go on in spite of difficulties in life, hindi ho kasi ang galing ko. Hindi ho yun kasi ang dami mo nang nalagpasan na ganun ding sitwasyon noon. Hindi ho yan ang basis kung bakit makakalagpas ka sa difficulties na naranasan o nagaganap. Maaring lalagpasan mo ang isa. Pero wala kang assurance kung hindi si Lord ang shepherd mo na yung pangalawa, yung pangatlo, yung pang-apat ay magiging okay ka pa. Ang tanging paraan para magiging okay ka, kahit magkapatong-patong pa ang mga difficulties na ating nararanasan, is if you will make the Lord your shepherd. Because surely goodness and mercy shall follow him that believes in Christ. That's the only assurance that I could give you. So sana ho, lalo na pagka tayo ay mga mananampalataya na, mawala na ho yun sa atin ho yung word na mga malas. Tanggalin na ho natin yun. Kailangang magkaroon ho tayo ng idea that our God, irregardless of, He remains good. He remains true to you.
He will remain faithful to you. And most of all, hindi ka niya iiwan. Mananatili siyang tapat sa iyo. He will always be with you and He will be for you. Oh, salamat na lamang ho na ang ating Diyos ay napakabuti. So diyan sa mga verses na ating tiningnan, nakita natin na biblically, si Lord ay di lang gumagawa ng kabutihan. Siya ay isang mabuting Diyos, kaya siya gumagawa ng kabutihan. Pero hindi siya naging mabuting Diyos kasi may nakita tayo na kabutihan. Kahit na hindi mo nakikita na parang mabuti ang isang bagay, God will remain to be good. Bakit ho? It's not what He does that makes Him good. Hindi ho yun. It's not what He does that make God, Jesus, good. It's who He is. And because God never changes, therefore, God is good all the time. Hindi nagbabago siya eh. So we could be assured that God will be good to us all the time. Kaya ang isang tunay na mananampalataya, kaya niyang awitin, God is good. May pagganun-ganun pa yan. Praise God. Oh, thank you, Lord. Sana ho ngayong pandemic, this is the best time for a Christian to experience the goodness of God. And you could do it once you will make Jesus as the Lord, Savior, and Shepherd of your life. Ano pa ho? Reason why we don't experience the goodness of God. Yung una, we misunderstood the goodness of God. Pangalawa ho, ito ho yung disobedience. We become unfaithful to God. We don't fully obey God. So ipapaliwanag ko ang part na to doon sa pangyayari sa buhay ni Saul. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 1, makikita natin diyan na si Saul ay ginawang hari ng Israel. At bilang hari, binigyan siya ng instruction ng Diyos na ito ho, verse 3. Lusubin mo ang Amalek, ito ho kasing Amalek, ito ho yung nagpahirap nung time ni Moses nang sila ho ay papunta sa promised land. Inatake ho sila. Ayaw silang padaanin doon sa kanilang lugar na ang dadaan lang naman, wala namang gagawin. Inatake nila, pinatay pa nila. Napapansin po ninyo, ito ho, once na ang mga anak ng Diyos ay ginawan mo ng hindi maganda, nakita niyo ho kung ano ho ang desisyon dito ng Lord in this case? Puksain. Kaya be careful. Sabi diyan, lusubin mo ang Amalek, lupigin silang lahat, durugin mo ang lahat nilang ari-arian, huwag magtira kahit isa. Next sentence, patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa batang pasusuhin. Patayin mo pati ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo, at asno. Yun ang instruction ng Diyos kay Saul through Samuel. Sa verse 8, ito ang kanyang ginawa. Nilipol niya ang mga Amelisita, pero may word na nilagay dyan, ngunit. Pag yan ay nandoon sa sentence na ngunit, may kakaibang ibig sabihin yan. May ginawa ka na ganito, pero mayroong hindi. So, nilipol niya ang mga Amaleseta, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Pero di ba ang sabi sa kanya, patayin lahat, babae at lalaki? Verse 9, hindi rin nila pinatay ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi pakikinabangan. Parang mayroon din naman hong sense. Pero it does not mean na ang ginawa mo ay mayroong sense, ay right yan before God. Kasi ang gusto talaga ng Diyos, either may sense man o hindi, ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, obey it. Kung minsan kasi talaga, mayroon ng walang sense eh. But because it comes from God, God understood what is best kung bakit nagpapagawa siya ng isang bagay. Okay,
Verse 19, ito ngayon. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Alam niyo, kung titingnan mo natin, mayroon naman siyang sinunod. Pero ang term na ginamit dito, bakit sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan sa Diyos? So disobedience. Dear brethren, akala ho natin yung pagdidisobey natin sa pinagagawa ho ng Diyos ay parang wala lang ho yan sa Diyos. Pero makikita natin sa verse na to, hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Verse 23, ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinaway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Okay. Of course, hindi naman nangyari ho yun kaagad, kinaumagahan. Pero ito ang mapapansin ho ninyo. In the old days, yung kingship, ipinamamana ito doon sa anak. Pero notice here, wala ni anak, wala ni kamag-anak si Saul na naging hari na sumunod sa kanya. Totally ho yan nawala. Because of disobedience. Dear brethren, this could be a warning to all of us. If you consider yourself as a believer of Christ, and you are cheating in your business or in your work, hindi ko kaya isa yun sa dahilan kung bakit hindi mo naranasan ang fullness ng goodness ng Diyos? If up to now, you are still committing adultery or sexual immorality in spite of being protected, hindi ko kaya iyan ang isa sa dahilan kung bakit limitado ang naranasan mong goodness ng God. Yes, you are expecting more. But you are not experiencing that more because of disobedience, because of unfaithfulness. Children, if up to now you are disrespectful to your parents, God forgive you. And if you are destroying the church of Jesus, ang ginawa ng mga Amalek, nung dumadaan ang children of God sa pangunguna ni Moses, anong instruction? Lipulin. So ingat ho tayo if we are destroying the church of Jesus Christ. If we are disobedient to the faith and we are living in sin continuously in spite of being corrected, then these acts could hinder the goodness of God to fully flow through you. Yun yung pangalawa. Disobedience. So what's the other reason why we don't experience the fullness of God's goodness? Ito, unbelief. Salamat na lang ho at sa Bible ho, ang dami hong mga pwede ho nating illustration para ho makita natin kung ano ang result ng unbelief sa atin mismong mga buhay. Punta ho tayo dyan sa 2 Kings, chapter 6, verse 24 to 25. Ito ay patungkol ito sa pakikipaglaban sa labanan na nagaganap, na naranasan ng Israel laban sa mga karatig bansa ho nila. Sa 2 Kings chapter 6 verse 24 to 25, ito ang ating mababasa. Hindi nagtagal, tinipon ni Haring Ben-Hadad ang buo niyang hukbo at kinubkob ang Samaria, part of Israel, Samaria. Dahil dito nagkaroon ng tagutom sa Samaria, ano pat ang isang ulo ng asno ay nagkahalaga ng 8 pisong pilak, 80 pirasong pilak, at 5 naman ang kalahating litro ng taing kalapate. Okay. Nabibili pala yan doon. Punta tayo sa 2 Kings chapter 7 verse 1 to 2. Okay, yun ang sitwasyon na sobrang hirap. At dahil sobrang hirap, tumaas ng grabe ang mga paninda. Sa sobrang
paninira na nagawa ho ng bagyo, sobrang taas ng mga bilihin. Ito ngayon ang sabi ng lingkod ng Diyos na si Eliseo, makinig kayo. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ngayon ho, pag may pinasasabi si Yahweh, be sure to listen. Makinig kayo, ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Bukas ng ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka ng 1 takal ng arena o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. So kung dati ang presyo niya noon ay 100, ngayon piso na lamang. Yan ang sabi ng Diyos. Okay. Verse 2. Meron nung nakikinig doon na kapitan, kupitan. Sinabi ng kapitan ng mga bantay ng hari, tingnan niyo yung word niya, no? Ang ipinasasabi ni Yahweh ay kinokontradict niya. Ayaw niyang paniwalaan. Sinabi ng kapitan ng mga bantay ng hari, hindi magkatotoo yung sinasabi mo kahit, tingnan niyo yung sabi niya, kahit buksan pa ni Yahweh ang durungawan ng langit. Tingnan mo, hindi mo alam kung bakit ang tao na to, pag may sinabi ho yung lingkod ng Diyos na galing naman ho yan kay Yahweh, ay talagang kinokontradict. So ingat ho tayo. Pag alam mo natin ang isang tao ay lingkod ng Diyos at magbigay ho sa atin ng warning, be sure to listen and consider what He says. Kung hindi ka kumpinsido, pray for it, but don't go against it. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo matitikman. Tingnan nyo yun, ano? Dahil sa hindi niya paniniwala, dahil sa unbelief na mayroon siya, doon sa sinabi ng Diyos, ano ang sabi niya? Makikita mong mangyari yun bukas, ngunit hindi mo matitikman. Yung parang ayun sila, nag-enjoy ng blessings ng God. Pero dapat kasama siya. Masaklap. Napakasaklap po. Yun bang para bang nandoon ka na sa isang crusade o nandoon ka na sa isang Bible study, nakapakinig ka na ng kaligtasan, ng mabuting balita ng kaligtasan, but you rejected it. What will happen to you once you will face God in heavens? Ito yung sitwasyon dito. Makita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo matitikman. Punta na tayo ngayon sa verse 16. Ito po, para maintindihan niyo yan, ang buong kwento na yan, may assignment ho kayo. May enjoy niyo ang chapter na yan. May enjoy niyo kung ano ang ginawa ng Diyos, kung bakit nangyari ho yung kanyang sinabi. So punta ho tayo ngayon doon sa nang mangyari ho yan. Verse 16. Nabalitaan na ho nila na talaga naman hong sobra-sobra na ang pagkain doon sa kampo. So ano ang ginawa ho? Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng taga-Syria at hinalughog ang lahat ng tolda. Kaya nga natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain 1 pirasong pilak ang bawat takal ng pinong arena o kaya'y 2 takal ng sibada. Ito, yung verse 2 kanina na kapitan na ayaw maniwala. Ang kapitan ang pinagbantay sa pagpasok ng lungsod. Nang magdagsaan ang mga tao'y nasagasaan siya at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Pagkat nang sabihin nga ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili ng 2 takal ng sibada o kaya'y 1 takal ng pinong arena sa halagang 1 pirasong pilak, next verse. Ang kapitan ito ang nagsabing, hindi magkakatotoo yun. Buksan man ni Yahweh ang langit. Sinabi rin yun ni Eliseas, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang harinang sinasabi ko. Brethren, kung hanggang ngayon ho, in spite of the good things that we heard from God, ay ayaw nating maniwala, you're in danger. Nakita mo na kung ano ang nangyari doon sa mga pamilya, sa mga mag-asawa na lumapit sa Diyos. Pero hanggang ngayon, ikaw, tinitigasan mo ang kalooban mo. You're in danger. Narinig mo na yung mga nagpatotoo nang sila ay maglingkod sa Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ipinagkatiwala nila sa Diyos ang kanilang mga buhay. And if God is speaking to you right now,
about the condition of your heart in serving, in obeying, in trusting God. Better obey God now, or else you will see others experiencing the goodness of God, but you, kabagan ka ng Diyos. Ano ang sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6? Without faith, it is impossible to please God. I believe na kung ang kapitan nito, naniwala ho. Kapitan na, kapitan yun na, dalhan mo ako nung kinakain mo ako. Privilege siya. Pwede siyang mag-utos, sige ho. Yung isang buong takal ng mangga dyan, dalhin mo sa akin. Kapitan yun eh. Pero dahil hindi niya pinaniwalaan, hindi niya napakinabangan yung pagiging kapitan ho niya, yung dapat na privilege na mayroon ho siya. So be careful. Kung tayo ho ay patuloy na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay, in spite of what we hear from the preachers, in spite of doon sa narinig natin sa mga patotoo ng tao na nakaranas na mismo ng kabutihan ng Diyos. Why is it important to know and believe in the goodness of God? What are the impact, or if not, the effects or the result of God's goodness in our life? Hey, may epekto ho yan. Napakalaki ng effect ho yan sa buhay mo, yung God's goodness. Yung una ho, it will increase our faith in difficult times. It will cause you to trust God more because you know that God is for you and He is not against you. And it will also cause you to step in faith like never before, because you know God's goodness will back you up. He will do miracles for you. Alam niyo ho, ito ho yung naranasan ni Pedro sa Luke chapter 5. Po ay atin hong binasa. Sila po ay nangisda buong magdamag. Wala silang huli. Pero ano ang sabi ng Diyos? Launch out into the deep. Drop your net in the deep. Naalala niya sa verse 4, nang magsimula ng si Lord ay nagmi-minister, nakita ho niya na si Jesus nagpipreach in the power of the Holy Spirit. Nakita niya na mayroon hong power si Jesus na magpagaling ng mga may sakit. Actually, I think it was his mother-in-law ho yata ang may sakit na pinagaling ho mismo ni Jesus. Nakita ho niya kung paano yung mga demonyo ay pinalalayas ni Jesus sa chapter 4. So nagkaroon ho siya ng idea ngayon na yung Diyos na gumawa ng himala doon sa Luke chapter 4, may inuutos sa kanya dito sa Luke chapter 5, launch out into the deep and let down your net for a catch. So ano ang ginawa ho niya? Sinunod ho niya yon. So, ano ang makikita ho natin? Once we see that the goodness of God will follow us, then it will increase our faith to stand in faith during difficult times. Ito po, magbibigay ako sa inyo ng isang personal na pangyayari ho. Lahat ho tayo ay naapektuhan itong COVID-19. So in reality ho, ako ho, personally ho, sa family, isama ko ang family ko ho. For almost, I think, 3 months, ang kinikita ko ho, hindi ho sa church ha, kasi ho, sa biyaya ni Lord ho, ginamit ho ng isang kapatira ng akin hong license, so kumikita ho ako doon. Cut ho yun. Totally na cut ho yun. Si Mrs. din ho, halos walang kita. So sa makatuwid ho, parang pagkabigyan ko kayo ng simple mathematics, kung noon kumikita kami ng 100, ngayon, ang pumapasok na lamang sa amin na pera ay baka 15 pesos na lang. Yun o yun, ganun o yun ang computation noon, nung nangyari ho yun. Now comes the tithing. Eh normal ko na ho na ginagawa ho na ang tithes ko, I'll give to God more than 10. So nag-isip ako, Lord,
Almost 85% yung nawala ho sa amin. Tapos gagawin ko pa rin ho ba yung dati kong ginagawa? Hindi naman kasalanan pagka ginawa ko itong 10. Pero naalala ko ang ipinaranas ho sa amin ng Panginoon nung si Mrs. ay magkasakit. Wala ho siyang income. Pero bigla hong mayroong tumawag sa akin, magpapagawa ng bahay. And right away, nagsimula ho ako. Hindi ko kilala ang tao na yan. So mayroon ho kaming nagamit. Nakatulong ho yun nung si Mrs. ay ma-hospital. Lumabas ho si Mrs., hindi pa rin ho siya makakatrabaho. Tapos na ho yung project. Mayroon na naman nung ulit na kumausap sa akin, hindi ko rin ho kilala ho yung may-ari. Nagpagawa ho ulit ng bahay. Kaya nung umuwi si Mrs. ho, mayroon ho kaming nagamit. Ngayon ho, naalala ko kung paano kumilo si Lord doon. So sabi ko, why lessen what I'm offering to God before? I stand in faith. Oh, praise God. Maalala niyo ho, COVID-19, may bago akong sapatos. At ito pa ho, ito ho yung kamanga-mangha. Meron nung nanghiram ho sa amin, noon pa, kung hindi ako nagkakamali, baka 6 years ago o 7 years ago na kami nga mismo, hindi na namin iniisip yun. Alam niyo ba, nung COVID-19 mismo, kasagsagan, doon tumawag, magbabayad. Pansinin niyo, ang isang tao na pareho mong nakakaranas ng hindi maganda, ba't makakaisip po yun na doon siya magbabayad? At ito ho, sa ngayon ho, nagpapasalamat ako kay Lord kasi ho, kung ano ho yung kinikita ho namin noon, balik na sa normal and at the same time, plus 100% pa. So, ibig sabihin nun, kung kumikita ako noon ng 2 piso, nung nagka-COVID, ilan na lang ho yun? Siguro mga 25 centavos na lang, ibinalik ni Lord yung 2 piso, at ngayon ho, 4 na piso na. Ganun ho yung computation. Pero ito ho, akala nyo, puro pera pero hindi ho doon. Ito ho, nung COVID ho, pumunta ako sa bahay ng kapatid ko, nandoon ho yung 2 kong kapatid. And I feel it in my heart that that's the time for me to share to them about the goodness of God. And God worked in their heart. Tinanggap nila, nagpasakop sila kay Lord bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At ang lahat ng iyon nangyari noong pandemic. So, ano ang binabanggit ko dito? Why is it important to know and believe in the goodness of God? Because it will increase our faith in difficult times. The moment that you know that God's goodness will follow you, then it will increase your faith, especially or even in difficult times. So what's the impact of God's goodness? Yun ang number 1. Punta tayo sa pangalawa. You will always be grateful to God. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ito ang ating mababasa. Dear brothers and sisters, we always thank God for you. Bakit? Ito, yumaman ba sila? No. Ang nakita ho ni Pablo dito kung bakit siya nagpapasalamat sa Diyos, ang sabi yan, your faith is flourishing. Alam niyo, pag sa church na to, nakikita ho namin na ang daming tao ngayon ang uma-attend ng mga worship services kahit na COVID. Wala ho kaming maaaring gawin kundi, Lord, salamat, nangungusap kayo sa mga tao na yan. Salamat, connected pa rin kayo sa mga tao na yan. Pag nakakarinig kami ng mga tao na pinatatatag, inaayos ng Diyos ang kanila pong pagsasama, hindi pwede na hindi magpasalamat dito pagka mayroon ng prayers. And that is exactly what God is expecting to us once we experience the goodness of God. Every time that a child of God experiences the goodness of God, God expects him to be thankful, to be grateful for the good things that he experiences from God. Dear brothers and sisters, we always thank God for you as it is right. We are thankful that your faith is flourishing and you are all growing in love for each other. Ngayon po, i-evaluate natin ang ating mga sarili.
Kung ikaw ngayon ay nakaranas ng kabutihan ho ng Diyos, did you already spend time to thank God? Ikaw ang nakakaalam mo niyan. Kung ano ang mga mabubuting gawa na ang ipinaranas sa iyo ng Diyos. Maging yung mga hindi mo in-expect, maaring ipinaranas ngayon sa iyo yan ng Diyos. Did you already just sit down, focus your mind on God, and say, Lord, thank you. I'm not worthy to have these things, but yet you give them unto me. Thank you. You've been so good to me. Kung ang relationship ninyo sa ngayon ay hindi na ho yan naging kagaya ng dati, is God not worthy to be thanked for? Kung nagkaroon na ng direction ang buhay mo, pag ibang-iba na yan kaysa dati. Kung dati magulo, ngayon naging payapa. Kung dati, hindi mo alam kung ano ang dapat mong gagawin, pero ngayon, inayos na ho yan ng Diyos. Is not God worthy of our praises and of our thanksgiving? Mananahimik ba tayo pagka tayo ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos? Speak it up, dear listeners. Give God the glory. Tell God how good He is to you, kahit na may difficulty pa, kahit na may pandemic pa. Kaya ka blessed ni Lord. Kaya patuloy ka na pinakikita ng goodness ng Diyos kahit na may pandemic, so that you will tell other people that our God is a good God. Oh, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Number 3, the impact of God's goodness in our life. It will make us humble before God. Sa Romans chapter 2, verse 4, yung last part po niyan. Don't you know that the reason God is good to you is because He wants you to turn to Him? Kaya ang buhay mo ay sinusundan ng kabutihan ho ng Diyos. Para hindi ka na hihiwalay sa Kanya. Para hindi ka na lalayo pa sa Kanya. Para kung mayroon mang unbelief, na nagagawa ho tayo. Kung mayroon pang mga kasalanan na patuloy nating nagagawa, yun po ay atin na hong iwan sa tulong at sa biyaya ng Diyos, because you know bakit in spite of those things that you are doing, God remains good to you. Kung hanggang ngayon ay hindi pa natin naranasan o hindi mo pa naranasan ang ganap na goodness ng God, lalo na sa panahong ito ng difficulty, then do the following that I'm going to tell you now. Accept that you need God. Hindi mo malalagpasan ang difficulty na to, not unless you will ask for help from God. At ito yung pangalawa. Kung sa tingin mo, kapos ang faith mo para manampalataya na ang Diyos ay may mabuting bagay na ipapakita sa iyo. Ngayong nasa pandemic tayo, ngayong nabagyo tayo, then ask God to increase your faith. Ang lahat ng yan, willfully, willingly, God will accept us. And God will help us. Kung ang atin hong pananampalataya ang reason kung bakit hindi natin naranasan ang Kanyang goodness. Let's come to God and humble ourselves before God. Pray to God honestly. Tell Him that you need Him. Thank you, Lord Jesus. Father, all the time, in all situations, You have been so good to us. You have been so good to me, to my family, to this church, Lord, to the leadership of this church, to the people I know that serves You. I have seen how good You are to them. Father, these things is being heard by Your listeners now. Tulungan po ninyo sila, Lord, na manampalataya sa iyo.
Kung mayroon man pong kakapusan ng pananampalataya sa iyo, supply it, Holy Spirit. Increase our faith. Cause us to see good things, Lord, in spite of difficulty, my dear Father. Cause us to see your hand working in the midst of us, working in our family, working in our life, working in our business, working in our small group, Lord, working in every ministry of this church, working in its TBC, working, Lord, in the workers of this church, my dear Father. Cause us to see good things that comes from you, dear Father. Lord, salamat po that those who trust in you, those who keeps on believing in you, and those who make Jesus Lord, Savior, and Shepherd of their life, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Father, how joyful we will be to be with you on that day. We await you, Lord. We're waiting on you. We're waiting on you. Thank you, Jesus. So bago tayo magtatapos, tanggapin ninyo ang pagpapalang ito na tanging Diyos ang makapagbibigay sa inyo. And now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. God bless you all. In Jesus' name. Amen.